Kabanata 71. It's exactly because the night has been so eventful that I should treat myself to a gift for having a hard day, hindi sang-ayon ni Luna. It's not every day Hector is so generous. Dahil pinapayagan niya akong magbid para sa anumang gusto ko, dapat kong kunin ang pagkakataong ipakita ang aking sarili sa harap ng lahat. Kung hindi, ang mga mayayamang babaeng iyon ay palaging minamaliit sa akin sa mga party ng mga sosyalista. Matapos marinig ang pananaw ng kanyang anak, tumigil na rin si Amanda sa pag-giit. Naiintindihan niya ang mga dahilan kung bakit ganoon ang pakiramdam ni Luna. Kahit na ang mga Sterling ay nagtamasa ng mataas na katayuan, ang kanyang anak na babae ay hindi kailanman naging tanyag sa mga sosyalidad. Sa tuwing dumadalaw siya sa isa sa kanilang mga pagtitipon, lagi siyang umuuwi na nasasaktan at lumuluha. Maaaring ito ay isang magandang pagkakataon para sa babae na makita. Sa ganoong paraan, ang mga taong iyon ay titigil sa pagtingin sa kanya sa hinaharap. Magsisimula na ang bidding. Ang panimulang bid ay magiging 9 milyon na ang bawat pagtaas ng bid ay 500,000. Anunsyo ng MC. Nagsimulang itaas ng mga bisita ang kanilang mga bidding paddle nang matiyak nilang hindi interesado si Zachary sa item. Isa si Luna sa kanila. Upang ipagmalaki ang pagkabukas palad ng mga Sterling, ang babae ay nagbid sa halip na 1 milyon at nakuha ang atensyon ng iba pang mga bisita ng napakabilis. Lihim siyang nakaramdam ng tuwa. Sa wakas ay dumating na ang oras para gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Wala sa mood si Charlotte na ipagpatuloy ang panunood ng auction at susubukan niyang hilingin muli kay Zachary na umalis. Gayunpaman, bago pa man ito makapagsalita ay tumayo na ito at inilahad ang kamay sa kanya. Tara lumabas tayo para mamasyal. Oo naman. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang palad at pinahintulutan siyang akayin siya patungo sa labasan ng bulwagan. Kaya lang, naging center of attention na naman sila. Maging ang auction ay pansamantalang itinigil. Natuloy lang ang event pagkalabas nilang dalawa sa hall. Labis ang inis ni Luna. Kinailangan niyang gumastos ng napakaraming pera upang magbid para sa isang item, habang si Charlotte ay madaling nakakuha ng atensyon ng lahat ng walang ginagawa. Napaka-unfair noon. Huwag mong hayaang sirain ng beach na iyon ang iyong mabuting espiritu, mahinang paalala ng kanyang ina. Umalis na tayo pagkatapos mong manalo sa bid para sa item na ito. Ang mga Brown ay naglagay ng isang bid ng 13 milyon. 30 milyon. Itinaas ni Luna ang kanyang bidding paddle at agad na naging focus ng atensyon muli. Ang magkakasunod na bid sa panahon ng isang auction ay kadalasang nasa bahagyang pagtaas. Gayunpaman, kaagad na tinaasan ni Luna ang bid ng higit sa 2 beses, na talagang napaka mapagbigay. Ginawa niya ito hindi lamang para sa pink na singsing na brilyante kundi dahil din sa nagbibid sa kanya ay si Helena, isang sosyalista mula sa pamilyang Brown. Alam ng lahat na si Helena ay taim-team na tinugi si Hector noong unang panahon. Kahit na hindi naglakas loob si Luna na saktan si Zachary, hinding-hindi siya papayag na matalo sa Browns. Si Mrs. Sterling ay naglagay ng isang bid na 30 milyon. 30 milyon ang pupunta ng isang beses, 30 milyon ang pupunta ng 2 beses, 30 milyon ang. May palalong ngiti sa labi si Luna, iniisip na sa wakas ay mananalo na siya sa bid. 50 milyon. Biglang bulalas ni Helena. Ikaw, damaloy ang galit sa mga ugat ni Luna nang marinig niya iyon at agad na itinaas ang kanyang sagwan bilang ganti. Mrs. Sterling. Agad na pinahinto ni Owen ang babae at sinabing, nag-utos si Mr. Sterling na ang pinakamataas na maaari nating gawin ay 50 milyon. Kung mas mataas pa, kailangan nating isuko ang bagay. Bakit? Tanong ni Luna na parang naiinis. Ito ay hindi bilang kung hindi natin ito kayang bayaran. It's not about money, hininaan ni Owen ang boses habang nagpapaliwanag. Ito ay higit sa lahat dahil isinasaalang-alang ni Ginoong Sterling na kung sino man ang magtataas ng bid sa 50 milyon pataas, nangangahulugan iyon na talagang gusto ng tao ang item na iyon. Kung lampasan natin sila, maaari itong makaapekto sa mga relasyon sa negosyo. Pero,
50 milyon ang pupunta ng isang beses, 50 milyon ang pupunta ng 2 beses, 50 milyon. Nang makitang hahampasin na ng MC ang martilyo, nataranta si Luna at agad na itinaas ang kanyang sagwan. Gayunpaman, pilit na hinila pababa ni Owen ang kanyang kamay. Mrs. Sterling, hindi mo kaya. Lumayas ka. Galit na itinulak ni Luna ang lalaki at sumigaw, "How dare you stop me? You low servant." Pagkatapos, itinaas niya muli ang kanyang sagwan. Nabenta. Kinalampag ng MC ang maliit na kampana para tapusin ang ikalawang round ng auction. Ang kanyang kamay ay nagyelo sa kalahati ng hangin, at siya ay naging puno ng biro muli. Isang palakpakan ang dumating mula sa karamihan, na binabati si Helena sa pagkapanalo sa bid. Nakangiting ngumiti ang babae sa iba pang mga bisita habang tinatanggap ang kanilang pagbati. Sabay talikod at sinamaan ng tingin si Luna. Galit na galit si Luna, na nanginginig sa galit. Gumawa siya ng katangahan bago pa man opisyal na nagsimula ang auction. Pagkatapos, pinahiya siya ng kampo ni Zachary sa labas ng banyo. Ngayon, pabalik sa auction hall, ang gusto lang niya ay magbid para sa isang item para mabawi ang ilan sa nawala niyang dignidad. Pero inaapi na naman siya. Inilibot niya ang paningin sa paligid at nakita niya na ang mga sosyalidad at asawa ng mga mayamang negosyante ay nakatingin sa kanya na may mapanuksong ngiti sa mga labi. Para siyang clown. Tuluyan ng nasaran ng loob si Luna at nataranta. Galit na galit niyang tinitigan si Helena na parang isang mabangis na pas ang ligaw, na gustong sunggaban siya at epira-piraso. Kalimutan mo na ito, Luna, uwi na tayo. Hindi lang ito ang maswerteng araw natin ngayon, tinanggap ni Amanda ang realidad ng sitwasyon at sinubukang hikayatin ang kanyang anak na umalis. Marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Babalik tayo ulit sa susunod. Tama, Mrs. Sterling. Umalis muna tayo. Sampal. Bago pa matapos ni Owen ang kanyang pangungusap, isang mahigpit na sampal mula kay Luna ang damapo sa kanyang mukha. Nagulat ang lahat, pati na ang iba pang bodyguards mula sa pamilya Sterling. Si Owen ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Hector, at sabay lumaki ang dalawang lalaki. Ang lalaki ay itinuturing na kalahating Sterling. Dahil dito, hindi banggitin ang iba pang mga subordinate at mga katulong sa pamilya Sterling, kahit na si Hector at ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman pinagsabihan si Owen. Dahil dito, laking gulat na lang nang sinampal siya ni Luna sa harap ng lahat. Iyon ay isang malaking bawal. Baliw ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Amanda, mukhang natulala na hindi maintindihan. Paano ka madaling mawalan ng pag-asa sa isang maliit na bagay? Nanay, huwag ka na dyan. Sigaw ni Luna at tinuro si Owen. Kung hindi mo ako hinila pabalik, hindi ako gagawa ng katangahan sa sarili ko. Ikaw na hamak na bastard, hihilingin ko talaga kay Hector na tanggalin ka. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at tumahimik, ngunit isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang nanlalamig na mga mata. Itong bata, ikaw ang magiging kamatayan ni. Nanginginig si Amanda sa sobrang galit at papag-alita na sana si Luna. Maya-maya lang, lumapit si Helena na may dalang pink na singsing na brilyante, mahal. Beaming brightly, she said provocatively, "What's this? You're taking out on a subordinate because you could not afford it." Luna, kung ako sayo, naghukay na ako at nagtago dito. Tingnan mo, nakakahiya ka. I bet Hector left early the event because he didn't stand you. Tumahimik ka, sigaw ni Luna sa nagngangalit na mga ngipin. Helena Brown, isa ka lang matandang hag na walang gustong magpakasal. Hindi ko maintindihan kung paano ka naging masungit. Well, I'm still better than you kahit single ako, ninisiya ng isang babae. Kahit na nagpakasal ka na kay Hector, ano? Hindi ka niya mahal. Hindi ka man lang niya natuon sa simula ng kaganapan ngayong gabi. Naiinis lang siya at naiinis sa iyo. Kung tama ang hula ko, ayaw pa niyang matulog kasama ka. Ikaw. Nanginginig sa galit si Luna at umabot sa harapan para bigyan ng mahigpit na sampal si Helena. Sampal. Ang huli ay hindi nagawang umigtad sa oras, at isang pulang marka ang agad na lumitaw sa kanyang mukha.
Kasabay nito, ang pink na singsing na brilyante ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at hindi nagtagal ay hindi na nakita. Wow! Maririnig ang hingal ng gulat mula sa iba pang mga bisita habang nasaksihan nila ang palabas. Walang umasa na magkakaroon ng lakas ng loob si Luna na sampalan si Helena sa harap ng napakaraming tao. Alam ng lahat na ang pamilyang Brown ay nakakahabol sa pamilyang Sterling upang maging susunod na pinakamayamang pamilya. Alam na alam ni Hector ang katotohanan iyon, kaya't iginagalang niya ang mga Brown pagdating sa mga negosyo. Gayunpaman, lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala dahil sa ginawa ni Luna. Luna White, ang lakas ng loob mong saktan ako. Nanginginig sa galit si Helena. Miss Brown, pakiusap huminahon ka. Kumilos si Luna at gumawa ng isang kalokohang pagkakamali. Mangyaring hayaan akong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Agad namang humakbang si Amanda para humingi ng tawad, ngunit ni isang salita ay hindi narinig ni Helena ang kanyang sinasabi. Sa isang kaway ng kamay ng babae, dalawang bodyguard ang sabay na humakbang at hinawakan si Luna pababa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Naglakas loob kang pagdikitan ako ng daliri. Mayabang na sigaw ni Luna. Ang asawa ko ay si Hector Sterling. Ang yabang. Isang malamig na boses ang umalingaw sa buong bulwagan, at lahat ay natahimik ng sabay-sabay. Bumalik si Zachary kasama si Charlotte, sa tamang oras para mapanood ang magandang palabas. Naramdaman ng babae na ang lahat ng nangyari noong gabing iyon ay para kay Amanda at Luna. Hindi kaya, may sadyang nag-ayos para dito. Tumabi ang lahat para linawin ang daan para kay Zachary. Ang lalaki ay umusad ng dahan-dahan, at tulad ng mga fates, na namamahala sa pagtatalaga ng mga individual na kapalaran sa mga mortal sa kapanganakan, at sinabi niya, dapat ay mayroon kang lakas ng loob na pukawin ang gulo sa aking gawain. Napakalakas ng kanyang matalim na titig na nahihirapang huminga ang sinuman. Nanginginig sa takot si Luna, walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Napagtanto ni Amanda ang bigat ng bagay na iyon. Natarante si Amanda habang sinusubukan niyang ipaliwanag, Mr. Noct, masyadong impulsive ang pagkilos ng aking anak. Hindi niya intensyon na gumawa ng gulo para sa iyo. Handa kaming humingi ng paumanhin at bayaran ka sa anumang paraan na gusto mo. Yes, that's right, Mr. Noct, you're a big-hearted man. Please just forgive her this once, pagsusumamo ni Simon pagkatapos niyang marinig ang nangyari. Hindi mapakali si Zachary sa kanila at tumingin na lang kay Helena. Ikaw ang biktima dito, ano sa tingin mo? Ito ang unang pagkakataon na may nagpahiya sa akin ng ganoon mula noong araw na ako ay ipinanganak. Galit na galit si Helena, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ngunit dahil ito ang tungkulin ni Mr. Noct, hindi ako magpapakagulo. Pagkatapos ay huminto siya at nagtanong ng may paggalang, Mr. Noct, maaari ko bang ibigay siya sa pulis? Balak kong edemanda siya ng aking mga abogado. Huwag po sana, Miss Brown, nag-aalalang pakiusap ni Amanda. Maaari ka naming bayaran kung ano ang gusto mo. Mangyaring huwag alertuhan ang pulisya. Lahat ng tao dito ay mayaman o makapangyarihan. At saka, ang function na ito ay pinangangasiwaan ni Mr. Noct. Hindi ito magiging maganda sa sinuman kung ang usapin ay sasabog. Si Amanda ay malinaw na si Luna ay asawa ni Hector Sterling at kumakatawan sa mga Sterling. Kahit paano pahiyain ng babae ang sarili noong gabing iyon, mananatili pa rin ito sa loob ng inner circle. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang function ni Zachary at isang closed door na kaganapan. Walang maglalakas loob na magpakalat ng tsismis tungkol sa nangyari. Gayunpaman, magiging ibang sitwasyon kung masangkot ang pulis. Kung si Helena ay lumapit sa media at pinalaki ang kwento, tiyak na tatama si Luna sa mga headline ng mga pangunahing pahayagan at magiging nangungunang sir sa internet. Ang babae ay magiging laman ng biro ng buong bansa. Sa panahong iyon, hindi lang si Hector, at ang iba pang matatanda ng pamilyang Sterling din, ay masusuklam kay Luna. Gaano man katanga ang babae, naiintindihan pa rin niya iyon. Dahil dito, sa sandaling iyon, hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas si Luna.
Hinihintay niyang ayusin ng kanyang mga magulang ang problema para sa kanya. Ganyan na ang nangyari simula pa noong ipinanganak siya. Well, iyon ang nagpapaalala sa akin. Nagtaas ng kilay si Helena at nagpatuloy, tuloy-tuloy pa rin ang auction. Paano natin masisira ang mood ng lahat? Gayunpaman, paano kita parurusahan maliban sa pagpunta sa pulis? Maaari kaming humingi ng tawad at mag-alok ng kabayaran, agad na mungkahi ni Amanda. Anong biro? Kakailanganin ko ba ang kabayaran mo? Sigaw ni Helena. Ang gagawin mo lang ay humingi ng tawad pagkatapos akong sampalan. Kung ganoon, pwede ba kitang sampalan ng 10 beses at magsabi ng sorry, ng 10 beses? Ako, I think that's a good idea, biglang nagsalita si Zachary. Isang mata sa mata. With the man's support, Helena said immediately, kung ayaw mong mapunta ako sa pulis, fine. Saka kailangan kitang sampalan pabalik. Sa bawat sampal mo sa akin, sasampalan kita ng 10 beses. That sounds fair to me. Helena Brown, huwag lumampas sa dagat. Bago pa matapos ni Luna ang kanyang pangungusap ay damapo na sa kanyang mukha ang unang sampal mula kay Helena. Sampal. Namula agad ang pisngi ni Luna matapos matamaan. Nanginginig sa galit, pinandilatan niya ng galit ang babae. Hindi na naglakas loob na magsalita si Amanda. Kahit na ang kanyang puso ay nagdurusa para sa kanyang anak na babae, maaari lamang siyang sumuko sa sitwasyon. Isang sampal ito, bilang ni Helena at itinaas ang kanyang kamay, naghahanda na muling hampasin. Bakit ikaw mismo ang gumagawa ng ganyan? Hindi ba masakit ang kamay mo? Biglang tanong ni Zachary. Oh, tama. Salamat sa paalala, Mr. Knock. Humarap si Helena kay Amanda, at matamis na sinabing, Tita Amanda, pakiusap ko po kayo na ang bahala. Hindi makapaniwalang tumingin ang babae kay Helena at sumagot, ikaw. Gusto mong gawin ko ito. Bakit? Hindi mo kaya? Napataas ang kilay ni Helena at sinabing, kung ganoon nga, sa palagay ko kailangan kong hilingin sa mga bodyguard ko na gawin ito. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Masyado silang walang awa. Hindi sila magiging madali sa kanya dahil lang sa babae siya. Nasaan ang mga bodyguard ko? Halika dito, sandali lang. Pinigilan ni Amanda si Helena sabay sabing, sige, gagawin ko. Gagawin ko. Pagkatapos ay itinaas niya ang nanginginig niyang kamay habang nagsasalita at sinampal ng mahina si Luna. Hindi binibilang ang isang iyon. Galit na sigaw ni Helena. Kailangan kong marinig ang tunog ng sampal at makita ang pulang marka sa kanyang mukha. Kung hindi, hindi mabibilang ang sampal. Ikaw, kahit na nagngangalit si Amanda sa galit, wala siyang ibang pagpipilian kundi sampalan ang kanyang anak ng buong lakas. Nanay, napaluha siya. Bakit ka umiiyak? Hindi pa patay ang nanay mo. Si Helena ay nagniningning sa tuwa. Good job, Tita Amanda. Ituloy mo. Ipinikit ni Amanda ang kanyang mga mata at muling sinampal ang mukha ng kanyang anak. 2, 3, 4. Nagpatuloy sa pagbibilang si Helena. Nakaramdam din ng paghihirap si Simon habang walang magawang pinapanood ang eksena. Gayunpaman, maaari lamang siyang tumahimik at iyuko ang kanyang ulo bilang pagsuko, na nagdarasal na matapos ang buong pagsubok. Nagtipon-tipon ang mga bisita upang tingnan kung ano ang lahat ng kaguluhan. Bakit siya magpapakasal sa ganoong babae? Sabi ng isa. Anong kahihiyan? Sabi ng isa pa. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao tungkol sa kanila. Samantala, nanatiling tahimik si Charlotte. Alam niyang pinaghihiganti siya ni Zachary. Nanginginig ang kamay ni Amanda sa paulit-ulit na paghampas kay Luna sa namamagang mukha niya. Nagyakapan ang mag-ina habang umiiyak. Di nagtagal, pinunasan ni Amanda ang kanyang mga luha at nagtanong, Miss Brown, masaya ka na ba ngayon? Umalis ka na. Kinawayan siya ni Helena. Umakyat si Simon upang tulungan sila, ngunit pinigilan sila ni Zachary na umalis. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tanong niya sa malamig na boses. Kinilig si Luna. Ano pa ang gusto mo sa akin? Umiyak siya. Isara mo. Sinubukan siyang pigilan ni Simon na gumawa ng panibagong eksena. Mabuti, huminga ng malalim si Amanda, at lumapit kay Charlotte,
at nag-execute ng malalim na pagbow. Miss Wind, pasensya na sa pagtataas ng kamay ko sa iyo noong nakaraan. Pakiusap, hayaan mo akong tabyusan ang aking kabastusan. Patuloy niyang sinampal ang sarili bilang parusa. Nanay, napaungol si Luna nang hawakan ni Owen ang kamay niya. Mrs. Sterling, huwag ka na dyan, baka lalong lalala mo pa. Nakatingin lang siya at umiiyak sa kawalan ng pag-asa sa paghihirap ng kanyang ina. Napakunot ang noo ni Charlotte. Bagamat ayaw niyang makita si Amanda sa ganoong kalagayan, hindi niya makalimutan kung paano minamaltrato ng babae ang kanyang mga anak. Tama na, hindi makayanan ni Simon na makitang nasasaktan ang kanyang asawa. Charlotte, bigyan mo ako ng pabor. I'm pleading for your mercy. Please spare her. Ang kanyang pagiging maalab kahit papaano ay nakaakit sa kanya. Sa tingin ko ay dapat na natin itong slide, mahinang wika ni Charlotte. Sa lahat ng oras na ito, naawa ba siya sa iyo? Sinamaan siya ng tingin ni Zachary para tumahimik siya. Isang malakas na kalabog ang bumalot sa katahimikan. Napasinghap si Simon sa gulat nang makita niya si Amanda na nakahandusay sa lupa. Amanda, dali-dali niya itong hinila sa kanyang mga bisig. Nay, gumising ka na. Inay, huwag mo akong takutin. Inalag-alog ni Luna ang kanyang balikat para magising siya. Dalhin mo siya sa ospital. May sumigaw. Agad namang binuhat ni Simon si Amanda na sinundan ng malapitan ni Luna. Mr. Knock, Miss Wind, patawarin mo ako. Umalis na si Owen. Ayan na naman si Amanda. Naglalaro ng pareho, luma at kasuklam-suklam na panglalanzi sa tuwing siya ay nasa hindi kanais-nais na mga kondisyon. Lumingon naman si Charlotte. Napatingin sa kanya ang mga bystanders. Parang sinisisi siya ng mga ito sa nangyari. Bigla itong bumungad sa kanya. Likas sa tao ang makiramay sa mahihina, maging si Luna, sa kabila ng kanyang kabastusan at pagmamataas. Sinisi nila si Charlotte dahil kinausap niya si Zachary na parusahan ang mag-inang duo na nagpahirap kay Amanda at naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sasawayin sana siya ng mga tao, na sinasabing siya ang masamang mangkukulam at walang kasalanan si Zachary sa pangyayaring iyon. Ang auction ay patuloy pa rin. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan. Habang naghahanda sina Zachary at Charlotte na umalis, nakita niya ang pink na singsing na diamante sa ilalim ng kanyang mga paa. Yumuko siya, dinampot at ipinasa kay Helena. Salamat, sabi ni Helena na may ngiti sa labi bago siya bumalik sa kanyang upuan. Nakatitig sa kanya si Charlotte habang naglalakad palayo. Ipinaalala nito sa kanya kung paano sila nag-away noon kay Hector. Si Helena ay lubos na walang takot at matapang na kung minsan ay nakababahala. Gayunpaman, hindi kailanman kinasusuklaman siya ni Charlotte. After all those years, nagkita na rin sila sa wakas. Bagamat wala silang pagkakataong makahabol, hindi nagbitaw ng hindi magandang salita si Helena kay Charlotte. Sa kabilang banda, paulit-ulit siyang sinubukan ng pinsan niyang si Luna na mas parang kapatid ni Charlotte. Sa tingin ko ito ay likas na katangian ng tao. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 75. Isang pinahabang Rolls-Royce ang gumapang palayo sa gusali. Umupo si Charlotte sa backseat, at hinahangaan ang ruby necklace. Halos kapareho ito ng nabili niya, maliban sa kulay ng gemstone. Hindi ka ba nagsasawang titigan yan? Napatingin sa kanya si Zachary habang matikas na iniikot ang alak sa baso. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Naglakbay ang kanyang tingin mula sa kanyang malaporselana na balat, hanggang sa kanyang walang kamali-mali na mukha at malarosas na mga labi na magpapawala sa kanyang katinuan. Tinukso niya ng paang laylayan ng damit nito. Nang iangat niya ang kanyang ulo at magtama ang kanilang mga mata, pinaupo siya nito ng mas malapit. Ang casual na pang-aakit ni Zachary ay humila sa isip ni Charlotte mula sa nangyari sa auction. Kumurap-kurap siya sa kanya at nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang nasa isip niya. Mr. Knock. Nakabara sa lalamunan niya ang mga salita niya. Matapos masaksihan kung gaano siya kalupit sa pakikitungo sa mga nakasakit sa kanya,
nagsimulang mag-alinlangan si Charlotte. Sa palagay ko, walang babae ang tumanggi sa mga pagsulong mula sa isang lalaking may ganoong kataas na katayuan sa lipunan. Paano kung sakalin niya ako on the spot dahil lang tinanggihan ko siya? Nanginginig siya sa pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kapag sinabi niyang hindi. Oo, muli siyang tinukso ni Zachary gamit ang kanyang paa. Ito, bawiin mo. Inabot nito sa kanya ang kwintas. Bahagyang nanliit ang mga mata niya nang makita ang accessory. Unti-unting nawala ang excitement at naging cold ang ekspresyon niya. Anong ginagawa mo? Mr. Knock, isa lang akong security guard sa kumpanya mo. Hindi ko matatanggap ito, it's too valuable, she said cautiously. Bakit hindi ka nagsasalita nang tumalon ka sa aking mga bisig? Mukha siyang asar. Kung tinanggihan ko ang iyong regalo kanina, sinisiraan kita sa harap ng iyong mga kapantay. May ngiti sa labi ni Charlotte. Mr. Knock, I don't deserve you. You are too good for me. Sa wakas ay lumabas sa bibig niya ang mga salita. Nilinaw niya ang sarili. Tumalikod dito at tinitigan siya ng masama. Anong ibig mong sabihin? Sus, bakit hindi niya mabasa ang sitwasyon? Kailangan ko bang isulat ito? Talagang ikinagalit niya ang tugon nito. Ngunit binigyan niya ito ng isang matingkad na ngiti at sinabing, well, napakabait mo sa akin. Pinauwi mo ako para gamutin ang mga sugat ko, binigyan mo ako ng mga mamahaling regalo at kahit na tumayo para sa akin. Talagang pinahahalagahan ko ito at tiyak na gagantihan ko ang iyong kabutihan. Ngunit hindi ko lang matatanggap ang iyong pagmamahal dahil siya ay nakikinig ng mabuti at matyaga. Dahil hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal, patuloy niya. I'm not from a prominent family. I have no money, no status. Nothing. All I have is the past that was too unbearable to even mention. Hindi yun mahalaga. Yun lang ba? Natigilan siya saglit. Hindi man lang siya kumibo. Anong gagawin ko? Dapat ko bang sabihin sa kanya na mayroon akong 3 anak? Teka, baka malagay ako sa gulo niyan. Paano kung magalit siya at saktan ang mga anak ko? Napaka-unpredictable niya kaya walang imposible. Ano ang dapat kong sabihin? Oo, nagsimula siyang mawalan ng pasensya. At ako, natulog ako sa isang e-escort. Nabigla siya sa mga salitang iyon sa gulat. Ang kanyang matalinong tugon ay nakagulat sa kanya. Ayos ka lang ba niyan? Ilang beses, kumunat ang noo niya at binigyan siya ng seryosong mukha. Itinaas niya ang kanyang hintuturo at maingat na sinabing, isa. Minsan lang. At nasa balita iyon. I bet nakita ng lahat iyon. Iyon lang ang nakaraan ngayon. Maaari mong ihinto ang paggawa nito mula ngayon. Pinisil niya ang huling bit ng pasensya niya. May iba pa ba? Hindi niya ito binili. Ganoon ba talaga niya ako kagusto? Nagpanik si Charlotte. Nag-aalala siya na baka galit si Zachary sa kanya dahil sa pagmamahal na hindi nasusuklian nito. Sa kabilang banda, sapat na siya. Hinawakan siya nito at inipit sa ilalim niya. Mr. Knock, teka, huminahon ka. Tumibok ang puso niya. Gayunpaman, nakakuha siya ng lakas ng loob na pigilan siya. Alam kong perpekto ka, at inaamin ko na gusto kita. Hindi lang ako sigurado na dapat nating gawin ang mga bagay ng higit pa. Hinawakan niya ang baba niya at sinabing, cut the chit-chat, or I'll drop you off on the road. And stop being so melodramatic. Nang malapit nang dumampi ang labi nito sa labi niya, pinikit niya ang kanyang mga mata at umungal, may boyfriend ako. Nawala sa bibig niya ang natitirang mga salita niya. Tumigil ang oras at nanatiling magkadikit ang kanilang mga labi. Nagpakita siya ng matinding puot, tulad ng isang halimaw na humahampas sa biktima nito. Kung kaya't kinilig si Charlotte nang idiin niya ang kanyang malakas na katawan sa kanya. Maya-maya, humiwalay si Zachary at Sam Andal sa upuan niya. Tinapos niya ang pagsalakay, ngunit ang tensyon ay nananatili sa hangin. Maingat niyang idinilat ang kanyang mga mata at palihim na sumilip sa kanya. Napuno ng mga pag-iisip ang kanyang isipan, ngunit hindi niya maiugnay ang mga ito ng magkakaugnay upang ipaliwanag upang patahimikin siya. Boyfriend, gaano na kayo katagal? Sandali, bulong niya. Inabot niya ang wine glass at walang pag-aalinlangan na ibinaba ang laman nito.
Pagkatapos ay tinabi niya ang baso at tumingin sa kanyang mga mata na kasing lamig ng yelo. Sa tingin ko, mali ang paraan mo. Ha, mali ako, pero, siya lang. Ikan-away ni Zachary ang hintuturo kay Charlotte. Una, empleyado kita, at nasaksak ka sa harap ko. I didn't want that accident to cause a backlash to the company, kaya pinauwi kita at inalagaan. Pangalawa, I gave you this necklace on a whim. 100 million may sound like a substantial fortune for some people. For me, it's just a number. At sa wakas, nanindigan ako para sa iyo mula sa masamang mag-ina na iyon, hindi dahil may nararamdaman ako para sa iyo. Nanindigan lang ako sa pinaniniwalaan kong tama. Napatulala siya. Ang kanyang paliwanag ay may kahulugan sa kanya. Iniisip niya kung ito ba ay ang kanyang delusional na pag-iisip. So, you are delusional. Basta huwag kang masyadong busog sa sarili mo. Sinagot niya ang mga tanong sa isip niya. Akala mo may nararamdaman ako sa'yo. No way. I'm not blind. Ang mga sulok ng kanyang labi ay nakakurba sa isang pagngisi. Nawalan ng masabi si Charlotte. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Nais niyang mabuksan ang isang butas sa ilalim niya at lamunin siya kaagad. Huling tingin. Hinawakan ni Zachary ang kwintas sa kanyang kamay at iniwagayway ito pabalik-balik. Bago pa siya makapag-react ay itinapon na niya ito sa labas ng bintana. Galit ka ba? 100 milyon iyon. Angal niya. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Pull over. Inutusan ni Zachary ang driver na ihinto ang sasakyan. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ka, sabi niya kay Charlotte. Wala siyang lakas ng loob na huminga nang dahan-dahan niyang inayos ang kanyang damit at bumaba. Nadismaya si Zachary dahil sa mabagal siya, kaya sinipa niya ito sa kanyang balakang at pinadapa siya sa simento. Isang matinding sakit ang bumalot sa buong katawan niya. Natulala sina Ben at Reyna, ngunit pumikit sila. Magmaneho ka. Pinaandar ni Zachary ang driver at iniwan si Charlotte. Oo, sir. Bumilis ang Rolls-Royce. Bumangon si Charlotte, at pinunasan ang dumi sa kanyang nasimot na mga palad at marahang hinawakan ang bahaging sugatan. Agad siyang tumalikod para hanapin ang kwintas. Dapat dito sa isang lugar. Yumuko si Charlotte para hanapin ang ruby necklace sa tabi ng kalsada. Gabi na at kahit may mga street lights sa kalsada ay medyo dim ang ilaw. Matapos ang humigit kumulang 40 minuto ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Charlotte ang nakasisilaw na ruby necklace sa mga palumpong. Tuwang-tuwa, dali-dali niya itong pinulot at pinunasan bago inilagay sa kanyang bag. Habang inilalabas niya ang kanyang telepono para tumawag ng taxi, napansin niyang 5% na lang ng baterya ang natitira sa kanyang telepono. Dahil dito, natagalan ito habang nag-scroll siya sa kanyang telepono. Kung tumawag siya ng taxi sa ganoong sitwasyon, maaaring hindi siya maabutan ng driver mamaya. Bukod pa riyan, walang ideya si Charlotte kung nasaan siya, at nag-alinlangan siyang itumpak na matukoy ng GPS ang kanyang lokasyon. Maaari lamang tingnan ni Charlotte ang kanyang mga kontak para humingi ng tulong sa iba. Gayunpaman, maliban kay Mrs. Berry, mayroon lamang si Escort Indet sa kanyang contact list. Walang choice si Charlotte kundi tawagan siya. Beep. Sa isang Rolls-Royce, walang sawang umiinom si Zachary ng kanyang alak nang marinig niya ang vibration ng kanyang phone. Sinulyapan niya ito nang nakakunot ang mga kilay. Ang screen ay nagpakita na ito ay isang tawag mula sa kay Stupid Woman. Ganyan ang inilagay ni Zachary sa pangalan ni Charlotte. Nakatitig ng hiwalay sa kumikislap na alerto sa screen, nagngangalit si Zachary. Ang walang utang na loob na sa wing palad na ito. I've just kicked her off the car and now she's calling this other man who's actually my alter ego. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nag-vibrate pa rin ang phone niya pero tinanggihan niya ang tawag. Galit na galit siya at ayaw niya itong makita. Sa lalong madaling panahon, nakatanggap siya ng isang lokasyon mula sa kay Stupid Woman kasama ang isang voice message. Escort, naiwan ako sa tabing kalsada at malapit nang maubos ang baterya ng aking telepono. Tulong.
Lumalabas na humihingi siya ng tulong ngayon. Siya ang eksaktong ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, kasing hangal ng isang asno. Napabuntong hininga si Zachary nang maisip ang walang utang na loob na iyon at nagpasya na huwag pansinin siya. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, paano niya hahayaan ang isang babaeng magagalitin ng ganoon kadali? Tama lang na pinatikim ko sa kanya ang sarili niyang gamot. Sa pag-iisip na iyon, hiniling niya sa driver na ihinto ang kotse, at nagpalit ng ibang damit, isinuot ang kanyang maskara, at nagmaneho ng ibang kotse para sunduin si Charlotte. Si Reyna ay nakatayo sa gilid ng kalsada at pinanood ang Aston Martin na papalayo. Sa pagtataka, tinanong niya si Ben, ano ang ginagawa ni Mr. Noct? Cosplay, sagot ni Ben sa isang misteryosong paraan, Mr. Noct sa liwanag ng araw at Mr. Escort sa gabi. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Reyna sa pagtataka. Wala akong sinabi. Hindi ako. Mabilis na sinampal ni Ben ang sarili sa bibig. Ang lakas ng loob kong libakin si Mr. Noct. Nabaliw na yata ako. Habang nagmamaneho, binago ni Zachary ang pangalan ni Charlotte sa kanyang telepono mula sa stupid woman sa ungrateful wretch. Kusa pa siyang magmaneho ng mabagal para maghintay ang walang utang na loob. Samantala, naghihintay si Charlotte sa tabing kalsada habang nakapatong ang baba sa kanyang palad, umaasang nakatingin sa mga sasakyang dumadaan sa kanya at sabik na naghihintay. Out of the blue, isang Porsche na nakadasyang green ang huminto sa harapan niya. 4 na nakaistilong mga batang lalaki ang lumabas sa kotse at lumapit sa kanya na may mga ngiti at bastos na ngiti sa kanilang mga mukha. Wow! Ito ba ay isang nahulog na anghel mula sa langit? Ang ganda! Pretty angel, naliligaw ka ba o may hinihintay ka? Bakit hindi ka sumama sa amin? Magsaya tayo sa bar. Sinulyapan ni Charlotte ang mga maliliit na brats na ito at inilibot ang kanyang mga mata. Malapit na akong sunduin ng boyfriend ko. He's known for his foul temper so you better leave now. Hahaha, tumawa ng malakas ang mga binata. Mukhang nag-away ang magandang anghel natin dito sa boyfriend niya. Don't mind a man who makes you angry. Be my girlfriend instead. I can buy you branded bags. Ang isa sa mga batang lalaki na may hip-hop outfit at Korean hairstyle ay tumabi at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Charlotte. Lumayo, hinila ni Charlotte ang kanyang kamay ngunit hindi sinasadyang nairita ang sariling sugat kaya napabuntong hininga siya sa sakit. Oh, anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Nabugbog ka ba ng bangag mong ex? This is no way to treat women. Muli, ang batang lalaki ay inilapit ang kanyang sarili ng walang kahihiyan. Halika, hayaan mo akong alagaan ka. Sa sandaling iyon, 2 nakasisilaw na sinag ng mga ilaw ang direktang kumislap sa kanila at ang bata ay nabulag sa kinang nito. Ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata ng hindi sinasadya at pagkatapos ay narinig niya ang mga hiyawan na ginawa ng emergency brake ng isang kotse sa tabi ng mga crosses ng mga lalaki. What the fuck? That scared the shit out of me. Sino ba naman ang naghahanap ng gulo dito? Kasunod noon ay ang mga ingay ng pagsuntok at pakikipaglaban kasabay ng hiyawan ng mga lalaki. Nararamdaman niya ang pag-ihip ng hangin sa kanyang tenga at ang bahagyang pagyanig dulot ng pagbagsak ng isang tao sa malapit. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang pagkakataon. Natarante si Charlotte at nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang nangyari sa kanyang harapan, natulala siya. Ang 4 na batang lalaki ay gumulong-gulong at umiiyak sa sakit sa lupa. Lalo na yung batang lalaki na kanina lang naglagay ng kamay sa kanya. Nabali ang magkabilang kamay nito at humahagulgol at nagpupumiglas sa tabi niya. Nakaharang sa liwanag, isang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na nakatayo sa harapan niya na parang isang ligaw na lobo. Nakatitig sa mga talunan sa paligid ng kanyang mga paa, lumuwa siya ng walang pakialam, basura. Natigilan si Charlotte na tumingin sa kanya. Hindi maipaliwanag ang figure ni Zachary sa kanyang isipan. Bagamat ganap na magkaiba ang estilo ng pananamit ng 2 lalaki, sa sandaling iyon, ang kanyang dominanteng aura, ang kanyang pares ng malayo at malayong mga mata, at maging ang kanyang boses ay kapareho ng kay Zachary. Ano ang iniisip mo?
Bahagyang kumatok si Zachary sa ulo ni Charlotte at dinala siya sa kotse. Pagkatapos, humarurot ang sasakyan sa madilim na gabi. Paulit-ulit pa ring naglalaro sa isipan ni Charlotte ang mga flash ng nangyari. Hindi mapagiba, magkahawig lang sila. Tanga ka ba? Galit na sinaway siya ni Zachary. Nakatulala ka lang ba pagkatapos mong i-harass? Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko kayang talunin sila. Sa isang naaagrabyado na tono, idinagdag ni Charlotte at nasugatan pa rin ako. Walang silbi, hininaan ni Zachary ang boses habang saway. Anyway, I didn't suffer any loss, casual na sabi ni Charlotte, pero hindi mo ba naisip na masyado kang walang awa sa kanila? Bakit? Agad na namula ang mukha ni Zachary. Naaawa ka ba sa kanila? Parang naiistorbo ko kayo ng mga boys ha? Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo bang pabalikan kita para magsaya kasama ang maliliit na hooligan na iyon? Si Zachary parang nasa state of frenzy. Anong problema mo? Biglang hinampas ni Charlotte ang likod ng ulo niya. How dare you talk to me like this? Gusto mo na bang mamatay? Ikaw, get your facts straight. Ako ang amo mo rito, at escort ka lang. Sasampalan na sana siya ni Zachary nang sabihin ni Charlotte ang mga katagang ito ng may pagmamalaki na nagpaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang pagkatao. Hindi ako si Mr. Knock ngayon, ako si Mr. Escort. Mas mabuting huwag mong subukan ang aking mga limitasyon. Tinitigan siya ni Charlotte ng agresibo at binalaan. Mukhang masyado akong naging mabait sa iyo, kaya mas lalo kang nagiging mapang-api sa araw-araw. How dare you ridicule me? Tama na, itigil mo na yan. Nakabuka ang ngipin ni Zachary habang binibigkas ang mga katagang iyon at hinigpitan ang pagkakahawak sa manibela. Walang utang na loob na kawawa. Ngayon lang niya ako tinanggihan at ngayon niya lang ako binubugbog. Kung hindi dahil sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan, sinaktan ko na siya. Pinandilatan siya ni Charlotte at kinuha ang phone niya para ma-charge. Lihim siyang nagmumuni-muni sa kanyang isipan. Hindi naman siguro siya talaga si Zachary, di ba? Ang isang kilalang tao na tulad ni Zachary ay tiyak na tatalon at sasikol sa akin hanggang sa mamatay kung ako ay bubugbog sa kanya. Ngunit maliban sa pamumula ng kanyang mukha, ang lalaking ito dito ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman matapos kong bugbugin at pagsabihan. Still, when this escort came to rescue just now, ang boses niya at ang aura na pinalabas niya ay kapareho ng kay Zachary. Ngayong napag-isipan ko na ito, parang mas magkapareho ito. Bukod pa rito, pareho silang gustong palayasin ang mga tao sa kanilang mga sasakyan sa kalagitnaan ng paglalakbay at sipain ang mga tao sa asno mula sa likuran. Sa pag-iisip nito, na-overwhelm si Charlotte at pansamantalang nagtanong, bakit palagi kang nakamaskara? Wala na tayo sa sultry night ngayon at hindi ka pinipili ng ilang mayayamang babae. Hindi ka ba nagsasawa sa maskarang ito? At habang sinasabi niya iyon, inabot niya iyon para tanggalin ang maskara niya. Hoy! Itinulak ni Zachary ang kanyang kamay at sumigaw, huwag mo itong hawakan. Bakit? Lalong naghinala si Charlotte. Bakit hindi ko makita ang mukha mo? Siyempre hindi. Walang pakialam na sumagot si Zachary, kung makikita mo ang mukha ko, banta ako sa iyo habang buhay. Walang katapusan ito. Hindi nakaimik si Charlotte, dahil nakilala niya ang tattoo sa kanyang baywang at pinilit siyang pumirma sa kasunduan sa pagbabayad ng utang, kailangan niyang bayaran siya ng 50% ng kanyang kita araw-araw. Lumipas ang kalahati ng napagkasunduang panahon at malapit na siyang makalaya. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi niya alam kung ano ang hitsura nito, hindi niya ito makikilala kahit na magkita silang muli sa susunod na pagkakataon. Gayunpaman, kung nakita niya ang mukha nito, maaaring tuluyan na silang maharang sa gusot na ito. Parang may sense ang sinabi niya. Baka masyado akong nag-iisip. Kung hindi dahil sa gabing iyon mahigit 4 na taon na ang nakararaan at ang katotohanang naging sanhi ako ng pagkakuha sa iyo, hinding-hindi ako makikipag-ugnay sa iyo. Seryosong dagdag ni Zachary. Siya ay nilagyan ng droga noong gabing iyon at nakipagtalik sa kanya na parang ulirat. At saka, para siyang halimaw sa kama ng gabing iyon, na walang kahit katiting na lambing.
Naaalala pa rin niya ang kaawa-awang paraan ng pag-iyak niya para sa awa sa ilalim ng kanyang sarili. Sa tuwing naiisip niya iyon, nararamdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo at magigilty siya ng husto. Well, at least may konsensya ka. Medyo naalis ang pagdududa sa loob ni Charlotte. Kung iisipin, paanong ang isang prestihiyosong lalaking tulad ni Zachary ay magpanggap na escort sa sultry night at nakipag-cosplay sa kanya. Isa pa, pinalayas niya lang ako palabas ng kotse niya. Hindi talaga posible para sa kanya na magpalit ng kotse at magsuot ng ibang damit para lang sunduin ako. Kahit may oras pa, ayaw niya. Huwag mo na akong tawagan para sa mga ganoong bagay sa susunod. Iniba ni Zachary ang usapan. Hindi ako bodyguard mo, at bakit ako pupunta kapag hihilingin mo sa akin? Hindi ko rin ginustong mahirapan ka ngunit maliban sa iyo, wala akong ibang mahihinga ng tulong. Mukhang walang magawa si Charlotte. Nasaan ang boyfriend mo? Hiwalay na tanong ni Zachary. Wala akong isa. Inilibot ni Charlotte ang kanyang mga mata. Wala, naghinala si Zachary. Hindi ka makakapagsabi ng mga katotohanan sa kasinungalingan pagdating sa pakikitungo sa babaeng ito. Napaalala sa akin ang tanong mo. Naalala ni Charlotte na nagsinungaling siya kay Zachary na may boyfriend siya. Kapag nalaman niyang nambobola siya, mababaliw siya. Kaya naman, kailangan kong gawing tunay na pakikitungo ang pagkilos na ito. Sa pag-iisip niyan, hinila ni Charlotte si Zachary at sinabing, "Escort, be my boyfriend." Hindi nakaimik si Zachary. Siya ay lubos na naguguluhan. Ano sa mundo ang nangyayari? Isang oras lang ang nakalipas, tinanggihan ako ng walang utang na loob na sawing palad na ito. At ngayon siya ang nagkukusa at gusto niyang maging boyfriend si Escort. Baliw ba siya o tanga lang? Huwag kang mabalisa. I mean kunwari, paliwanag ni Charlotte. May humahabol sa akin kamakailan at para ipagpaliban siya, sinabi ko sa kanya na may boyfriend ako. Mapanganib na damilat si Zachary. Well, niloloko ako nitong inrate ng isang babae. Escort, bigyan mo ako ng isa pang pabor, hindi ba? Hinatak ni Charlotte ang kanyang manggas at napangiti. Bibili pa kita ng supplements. Hindi na kailangan. Pinutol siya ni Zachary. Sino ang nanliligaw sa'yo? Hindi mo kailangang malaman ang mga detalye, casual na sagot ni Charlotte. Magpapanggap ka lang, hindi naman ito totoo. Hindi yun makatarungan. Sinasamantala ni Zachary ang sitwasyon at nagpatuloy, paano kung ang lalaking iyon ay isang masamang tao at maghihiganti sa akin? Siya ang boss ko. Sa wakas, matapat na sumagot si Charlotte. Paano magiging posible iyon? Gusto ka ng boss mo. Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Sa ganitong pagkabantot ng hitsura mo, bulag ba siya? Nawalan ng masabi si Charlotte. Kumbinsido siya noon na talagang nag-overthought siya dahil hinding-hindi siya bibigyan ni Zachary ng ganoong komento. At saka, dapat ay lubos kang magpasalamat na magkaroon ng isang pambihirang tagahanga tulad ng iyong amo. Bakit mo siya tinatanggihan? Sinasadyang tanong ni Zachary sa kanya. I can't handle such a big shot. Napabuntong hininga si Charlotte. Naghahanap lang siya ng novelty ngayon. Kapag nawala na ang glam at nagsawa na siya sa akin, iiwanan na ako. Kanino ba ako dapat umiyak at magreklamo noon? Dagdag pa, sa kanyang hindi mahuhulaan at pabago-bagong mood, para siyang kilabot. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng fetish ang mayroon siya? Mas mabuti na lumayo ako sa kanya, di ba? Kabanata 100. Napapikit si Zachary. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya buong araw. Yun lang, napagdesisyonan na. Tatawagan kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Don't worry, if you be my fake boyfriend for a day, you can be exempted from paying me that day. Shut up. Ibigay mo sa akin ang address mo. 32 Happy Avenue. Pakiramdam ni Charlotte ay hinamak siya nito. Siya ay mahigpit at hindi na siya pinansin mula noon. Pagdating niya sa bahay, si Mrs. Berry ay tahimik na nanunood ng telebisyon at naghihintay sa kanya sa sala. Nang makita niyang nakabalik na si Charlotte, inihain niya sa kanya ang isang bowl ng kale soup. Si Charlotte ay may mangkok at inabot ang kanyang kanang kamay na hindi nasaktan para yakapin si Mrs. Berry.
Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at tumalikod pagkatapos tanggalin ang kanyang make-up. Lunes na bukas at kailangan kong magtrabaho sa opisina. Iniisip ni Charlotte ang kanyang misyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik ang chip ngayong linggo. Masarap ang tulog ni Charlotte ng gabing iyon kaya maaga siyang nagising kinaumagahan. Pagkatapos niyang halikan ang kanyang 3 anak ay bumaba siya, dala ang kanyang breakfast bag at sumakay ng bus para pumasok sa trabaho. Matapos magpagaling sa loob ng napakaraming araw, ang pagbabalik sa kanyang normal na gawain ay naging mas komportable at ligtas si Charlotte. Ang buhay lamang na binubuo ng mga konkretong katotohanan ang totoo. Walang mga bagay tulad ng isang kaakit-akit na auction, 100 milyong halaga ng ruby necklace, at isang hiwalay at dominanteng devil president. Ang lahat ng iyon ay ilan lamang sa hindi makatutuhanang mga panaginip. Kailangan mong bumalik sa realidad pagkatapos magising sa panaginip. Dumating si Charlotte ng mas maaga ng 10 minuto upang magpalit ng damit sa Departamento ng Seguridad, ngunit ipinaalam sa kanya ng manager ng Departamento ng Seguridad. Charlotte, na-reassign ka na. Kunin ang iyong transfer letter mula sa HR department at iulat ang iyong sarili sa bagong departamento. Ano? Nagulat si Charlotte. Anong pamilyar na eksena? Hindi nagtagal, inilipat siya mula sa Departamento ng Administrasyon patungo sa Departamento ng Seguridad. Katulad lang ng nangyayari ngayon. Gayunpaman, sa oras na iyon, ako ay isinangkot ni Wesley at pinarusahan ng magkasama. Ano ito sa ngayon? Dahil ba tinanggihan ko ang presidente? Ano, dapat ay handa na siya sa pag-iisip para dito. Ang malupit at walang awa na dyablo na iyon ay tiyak na hindi pa nakatikim ng pagtanggi noon. Sa sobrang kawalang galang ko, paano niya ako pakakawalan? Namutla si Charlotte. Isang eksena mula sa malagim na dula ang sumagip sa kanyang isipan. Halos mahulaan niya ang departamento kung saan siya nilipat. Ang janitorial department. Ang dyablo, hindi, pinagbantaan ako ng jackass nito. Sa wakas ay natagpuan na niya ang dahilan para gawin ito. Ano ang malaking bagay? Worst come to worst, makakaalis na lang ako. Kahit na kailangan kong maghugas ng pinggan sa ilang bistro, kaya ko pa ring palakihin ang aking mga anak. Bakit ako magdusa sa pamamagitan ng pang-aapi ng jackass? Charlotte, ang pagtawag ni David ay naputol ang pag-iisip ni Charlotte. Nang natauhan si Charlotte, huminga ng mahabang sandali si Charlotte at medyo malungkot na sumagot, David, Mr. Collins, salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng ito. Column. Dahil doon, yumuko siya sa kanila, at hindi nagtagal, umalis siya ng may luha sa kanyang mga mata. Ha! Parehong natarante sina Mr. Collins at David. Ano ang nangyayari dito? Bakit niya ginagawa ito na parang paghihiwalay ng kamatayan? Paglabas ng security room, sobrang nawala ng gana si Charlotte sa pag-iisip na linisin ang lugar, kasama na ang washroom, matapos siyang ilipat sa janitorial department at magtrabaho bilang janitor. Nagmumura siya kay Zachary sa isip niya. He's taking revenge on me just because he was rejected. Anong jackass? Achoo, achoo. 2 beses na hamatsing si Zachary sa elevator. Kaya naman, tinakto niya ang kanyang bibig at ilong ng kanyang itim at gintong panyo. May nagmumura ba sa akin? Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ng elevator si Zachary at nagkataon na nabangga niya si Charlotte na naglalakad papasok sa elevator sa tabi niya. Sinulyapan niya ito nang walang pakialam at nakita niyang nakatitig ito sa kanya na may galit sa kanyang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Isinara ng pinto ng elevator at lumingon siya para tanungin si Ben, wala naman akong na-misinterpret, diba? Ngayon lang ba siya nakatitig sa akin? Ubu, tumahimik si Ben at maingat na sumagot, mukhang, tama ka. Kumunat ang noo ni Zachary at nagningning ang kanyang mga mata sa nagniningas na kislap. Kaya ako bumahing dahil minumura niya ako.